Hello all signs. Basahan ko lang kayo ng oracle messages. Bigla lang akong nakaisip. Okay. Aries tayo. May pinaka-message for you, Aries. Okay. Start tayo kay Aries. So, Aries, ito yung oracle card na nakuha natin. Judgment. You are being asked to let go of all judgments and forgive those who judge you. So, siguro naka-experience ka ng situation wherein na-misjudge ka, whether by a family member or kung sino man. Parang ang sinasabi kasi netong netong card na to is i-let go mo yung all sorts of judgment. So, whether ikaw yung ina-accuse dito wrongfully, ginajudge, or ikaw yung gumagawa ng judgment kung kanino man. Parang ang sinasabi is, i-surrender yun to forgive and release. Surrender mo itong mga judgment na nafe-feel mo ngayon. So, aminin natin, wala namang perfect, no? Minsan talaga, aminin nyo, di ba? Huwag nyo sabihin sa buong buhay ninyo, hindi kayo nag-judge ng tao. Siyempre, di ba? We're all human and tayo ay kumbaga hindi tayo perfect na hindi tayo magkakaroon ng mga pagkakamali. Aminin natin na at some point sa buhay natin, nakapanghusga rin tayo ng kapwa natin. And tayo, syempre, meron din yung time na naranasan din natin na tayo rin yung hinusgahan. So, parang ang pinapayo sa'yo netong barahan na to is i-release mo muna whatever yung nasa isip mo or nafe-feel mo, mga iniisip mo about someone, which is yun nga, yung i-release mo yung judgment na yan. And kung halimbawa ikaw man yung nakaranas ng panghuhusga sa kapwa mo, kahit gaano kahirap, try nating i-forgive. Okay? Kasi magiging lang to like all emotions na nararamdaman natin, magiging pabigat lang yan sa iyo, sa puso mo, para makapag-move forward ka. Okay? Next, si Taurus. Etong deck na to is for healing, by the way, Taurus. Kunin natin yung pinaka-mensahe for you. Kung ano may mahuhugot nating baraha dito, ito ay magsisilbing reminder sa iyo or maaaring makatulong sa iyong healing. Kung nagre-resonate. Kung hindi naman nagre-resonate, edi hindi lang siguro talaga para sa iyo itong reading or message. So, ang nahugot natin is approval. Choose to approve of yourself and others will too. Oo. Tangkilikin mo rin yung sarili mo. Bago ka, parang same din sa confidence. Kung naniniwala ka sa kakayahan mo, ayun pala, dapat pala magsimula yung paniniwala mo sa sarili mong kakayahan sa sarili mo. Gulo, no? So, dapat magsimula sa'yo yon para magkaroon din sila ng confidence sa'yo, ng tiwala or paniniwala sa'yo. Dapat magsisimula yon sa sarili mo. Kung ikaw mismo, dinadown mo yung sarili mo, kung ikaw mismo, dinadoubt mo yung sarili mo,
hindi ka naniniwala sa sarili mong kakayahan, paano mo i-expect na na magtitiwala din yung ibang tao sa kakayahan mo kung ikaw mismo dinadoubt mo yung sarili mo? Okay? So parang ganun din ito. Ito naman talks about approval. Hindi mo kailangan ng approval ng ibang tao. All you need is your own approval. Okay? So yan yung message for you, Taurus. Gemini. Etong deck na to is for healing, Gemini, pero kung ano mang message yung makuha natin dito, sana makatulong ito sa healing mo or sa kung paano man makakatulong sa'yo. Ano mang message yung makuha natin. Timeless reading to, by the way. Nourishment. You're being asked to take time out for self-care, Gemini. So, it's time naman, Gemini, na yung sarili mo naman yung asikasuhin mo. Tatanungin lang kita, kamusta ka naman ngayon? Kamusta ang pakiramdam mo? Physically, mentally, emotionally. Kung okay, good, no? Thumbs up, Gemini. Pero kung hindi, eto na nga yung sinasabi ng card mo. Na maaaring nane-neglect mo yung sarili mo. So, it's time for self-care. Oo, may mga obligations tayo. Oo, andyan yung mga mahal natin sa buhay natin. Siyempre, mahal natin sila. Madalas, inuuna natin sila. Pero minsan, nakakalimutan natin yung sarili natin. And it's not being selfish. Kasi paano mo i-care yung mga taong importante or mahal mo sa buhay kung ikaw mismo, sarili mo, napabayaan mo na rin. Diba? So, balance is still important. And sabi nga nila para ma-attract mo yung tamang person sa buhay mo, kailangan mahalin mo muna yung sarili mo, respeto mo muna yung sarili mo. Kasi pag wala ka nun, hindi ka rin gagalangin mamahalin ng person na yon na hinihintay mo. Maaaring. Kailangan kasi magsisimula sa within, sa atin. Okay? So, siguro ito is just a simple reminder, Gemini, na huwag mo rin naman kalimutan yung sarili mo. Alagaan mo rin yung sarili mo. Okay? Cancer. Ano man yung message na makuha natin dito sa reading na to, sana makatulong sa'yo to, makapagbigay ng guidance or healing. Kasi itong deck na to is for healing. Timeless po yung mga messages sa reading na ito. Kagaya po ng ibang reading ko, timeless po yan. Cancer, nahugot natin ay speaking up. Your soul is guiding you to stand in your light and speak your truth. Maaring this is a sign, Cancer, na kung ano man yung gusto mong sabihin, sabihin mo na. Kasi baka kaya lumilitaw tong card na to is meron kang saloobin. Pwedeng emosyon, pwedeng idea, or merong truth na kailangan mong paano ba sabihin to? Pwedeng sabihin natin kailangan mo i-prove na ito yung truth. Speak your truth kasi. Maaaring ito yung may kinalaman sa sarili mo. Kasi 'di ba, madali lang tayong i-judge ng ibang tao. Pero hindi naman talaga nila alam. Minsan, no, hindi ko sinasabing always. Minsan, itong mga tao na to, nagkakaroon sila ng maling misconception, nami-misjudge tayo, or pwedeng hindi nila alam yung side ng story mo. No? Which is your truth. Kasi pwedeng yung nalalaman nila yung truth nung other side. So, importante na
parang sinasabi nitong card na to, para maunawaan ka, para malaman nila sa loobin mo man yan, emosyon o katotohanan, kailangan mo talagang mag-speak up. Your soul is guiding you to stand in your light and speak your truth. Or maging magpakatotoo ka, magpakanatural ka. Pwedeng yun naman yung simpleng mensahe nito. Okay? So, wag mong pigilan yung natural mo. Pwedeng yun yung message nito. Okay? Express mo or speak up mo kung ano man yung nafe-feel mo or yung ano man yung truth according to you. Okay? Kumbaga, your side of the story, kailangan din nilang marinig. No? Leo, ano yung pinaka-message sa iyo nitong ating deck, Oracle deck? Itong mensahe na to, sana magsilbing guidance or healing para sa iyo kasi ito ay healing deck para sa akin. Timeless messages nga pala, by the way. Timeless reading po lahat ng reading ko rito. So, Leo, ang nahugot natin dito is obsession. It is time to get out of your head and back into your heart, Leo. Masyado ka yatang nag-iisip lately. Hindi naman siguro lilitaw tong card na to kung hindi ito akma sa'yo. Pero pwede rin namang hindi kung talagang hindi tumugma sa'yo. Maaaring yung ibang Leo ang makaka-relate. Get out of your head. Masyado ka nang occupied ng kung ano man yung iniisip mo na yan. It's literally eating you to the point na na-o-obsess ka na. Kasi di ba pag ayaw nating tantanan yung ginagawa natin, yung iniisip natin. Di ba na-o-obsess na tayo doon? Aminin, lahat tayo aminin. Hindi lang si Leo, lahat tayo nakaranas ng ganyan. Kaya pagka ganyan, na parang maging aware ka rin sa sarili mo, wait lang, parang masyado na yata akong occupied nito. Hindi kaya na-o-obsess na ako rito. It is time to get out of your head and back into your heart. Listen to your heart naman. Minsan, alam mo yun, may mga times na kailangan nating sundin yung puso natin or yung isip natin. Diba? So, mafe-feel naman natin yun and ma-analyze naman natin siguro or basta yung discernment ba kung kung ano yung dapat mong gamitin para doon sa tamang oras at saka sa situation. So, this time, kung masyado ka ng puro thoughts na lang yung gumagana sa'yo, try to listen to your heart. Kasi minsan misleading na rin pag napakaraming alam mo yun, tumatakbo sa isip natin. Minsan, pumapalya din naman yan eh. Naka-clouded din naman yung judgment natin. Pakinggan mo rin yung puso mo, paminsan-minsan, Leo. Virgo. Ano yung pinaka-message for you? Ano man ang mahugot nating mensahe dito sa card mo, sana magsilbi itong guidance or healing para sa'yo. Kasi itong deck na to particularly is for healing. Ang nahugot natin, ganda to Virgo, sakto to sa'yo, Dark Night of the Soul. Kasi si Virgo is si Hermit, di ba? Magaling kayo dyan Sa Hermit mode, yung reflection, inward journey, self-reflection. Dark Night of the Soul, you are in the midst of a spiritual awakening. Wow, heavy to Virgo. So, kung ano man yung nararanasan mo right now, Virgo, maaaring ito ay proseso, part ng iyong Dark Night of the Soul. Kailangan mong pagdaanan ito.
parang nagkakaroon ka ng spiritual transformation or awakening, leveling up. So, kung ano man yung particular na, basta mafe-feel mo to ano man tong particular na nangyayari sa'yo ngayon, pinagdadaanan mo, ito ay parte ng iyong spiritual journeying, spiritual awakening or leveling up. And after netong proseso na to is ikaw ay evolved na, no? So magle-level up ka. Magiging maliwanag din sa iyo lahat yung mga bagay after netong pinagdadaanan na to or proseso na to. Basta trust mo lang itong process na ito kasi ito yung dark night of the soul mo. Okay? Libra. Libra, ano mang message yung mahugot natin dito? Sana magsilbing paalala, guidance, or healing sa'yo. Kasi itong deck na ginagamit ko ngayon is for healing. Ito yung kailangan mong marinig right now. Soulmate. Number 76, soulmate. Baka may significance sa'yo yung dalawang number na yan. Number 7 or number 6, pag pinlas mo siya, number 13, baka may significance din yun. Number 13, 1 plus 3 is number 4. Okay, sa tarot is si number 4, trump number 4 is si Emperor. Could be an Aries person. So, hahaba yung reading natin. Saka ko na i-complicate yan. Okay. Yes, may kinalaman sa spiritual kasi si Hierophant pala yun. Emperor pala tayo, number 4. Okay, i-simplify natin. Kasi 7 plus 6 is 13. Pag pinlas mo yun, 1 plus 3 is 4. Wala na, hindi na natin maano kasi pinlas na yung 2 digit. Okay, si ano nga to, si Emperor. Pag Emperor, si Aries yun. Wala lang, baka lang may significance sa'yo yung Aries. Or father, pwedeng father, someone like a father figure or pwedeng father ng mga anak mo. Oo, or someone, or pwedeng kasi si Emperor is about, taking responsibility, taking control. Okay? So, yan. Babalik na tayo dito. So, ang nahugot kasi talaga natin ay si soulmate. This relationship is a match made in heaven. Wow, Libra, ang ganda naman. Ikaw ba lang yung unang nakakakilig na card na lumitaw dito, which is kakaiba. Kasi itong deck na to is for healing, pero ang lumilipad, manananggal. Ang lumilitaw dito, soulmate. Pero kasi pag soulmate, hindi naman laging romantic yan. No? Pwede rin namang hindi. Hindi naman laging jowa yung soulmate. Pwedeng kaibigan, minsan nga kapamilya mo pa, soulmate. Search nyo na lang, baka ma-misinterpret ako dito. Pero kasi, base dito sa card mo, match made in heaven talaga to. So, feeling ko lang baka significant person mo. Special someone. And itong person na to, hindi ko lang malaman kung ito ay kakonect mo na or paparating pa lang sa buhay mo. Pero ang nakaka-excite kasi dito, Libra, this relationship is a match made in heaven. So, alam mo na yun na for sure, same kayo ng damdamin nito, magkasundo kayo sa maraming bagay, malalim spiritual connection yung meron kayo nito. Ayan. Sabihin mo natin na pwedeng jowa mo to, magiging jowa, mapapangasawa, or makikilala mo, magiging kaibigan. Pero ang importante doon ay may malalim kayo special spiritual connection nitong tao na to. Scorpio. Ano man ang mahugot natin dito, Scorpio? Sana ito ay magsilbing guidance sa iyo or healing.
or paalala. Timeless yung messages na makukuha natin dito. Ang nahugot natin, Scorpio, ay source. Your connection to source is the light and love that shines through you and leads the way. Tama yan, Scorpio. Maaring you are connected sa divine o ano man ang tawag mo dyan, ano man ang paniniwala mo, kasi ayoko na lang mag-label kasi iba-iba naman ang paniniwala natin. Paniniwala, pananampalataya. Pero ang maganda dito is merong pinanggagalingan talaga eh. May specific source ka ng iyong guidance. Guidance and light. Ito talaga yung strong presence or influence sa'yo na magtuturo sa'yo doon sa tamang mga gagawin mo, path mo. Ako, naniniwala ako doon. Naniniwala ako sa God na dapat tayo ay may God, tayo ay may sinusundan na ganito. Ako yun personal na paniniwala ko. Pero yun din kasi lumilitaw dito sa card mo. Kaya sa tingin ko meron kang relationship doon sa nasa itaas. Na yun yung nagiging source ng iyong kung ikaw ay highly intuitive, pwedeng ikaw ay divinely guided, no? Yun yung ito yung laging gumagabay sa iyo sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay na gagawin mo. Kaya madalas, 'di ba, parang kahit na parang uncertain yung bagay na papasukin natin, parang minsan nandun yung pakiramdam natin na hindi, ito yung parang ang lakas ng loob natin or parang at peace tayo, kampante yung kalooban natin kasi yun yung presence ng divine. Siya yung nagga-guide sa atin, siya yung nagbibigay sa atin ng clarity, ng wisdom, ng lakas ng loob, no? So yan, meron source dito, Scorpio, na yun yung continuously nagbibigay sa iyo ng kaliwanagan ng guidance sa mga next step na gagawin mo. So, asahan mo yan na mafe-feel mo na lang na ikaw ay nasa tamang path kasi ikaw ay gina-guide. Okay? Sagittarius. Sana magsilbing paalala, guidance, or healing sa'yo. Ano man ang message na mahugot natin dito sa reading mo. Ito ay timeless reading, by the way. Core values. Follow your heart and make your values a priority. Parang chakra, parang green chakra, Okay, so parang nafe-feel ko, parang similar dun sa ewan ko anong sign yun. Kay Leo yata. Oo, kaya lang yung kay Leo kasi parang meron something na parang nako-consume siya ng kanyang pag-iisip. Pero yung sa'yo, parang may similarity lang naman. But more on yung mga values mo. Sagittarius naman yung importante dito. So, hindi lang just following your heart, pero dapat in alignment din doon sa matuwid or nasa tama, sa values, in alignment pa rin. Kung ano man itong mga gagawin mo, it should be in alignment doon sa mga values, paniniwala mo, and nilalaman ng puso mo. Wait lang. Basta sundan mo tong advice na to. Bagay, choice mo naman yan kung susundin mo ito, hindi.
Importante to listen to your heart at saka huwag mong kalimutan na i-prioritize ano yung mga importante at saka yung mga values. Wag mo kakalimutan yun, wag mo isasantabi. Okay, so yun ang parang pinaka magiging guide mo. Itong heart mo, tsaka itong mga values, prinsipyo mo. Sa ngayon, dito sa situation mo. Okay? Capricorn. Ano yung pinaka-reminder, guidance, mensahe, or healing? Maaaring makatulong sa iyong healing dito sa makukuha natin dito sa reading mo. Timeless reading ito. Uy, wake up call. Parang ano to? Judgment card or tower. Number 19, wake up call. You are about to discover your life purpose, sabi. Pag pinlas mo yan, magiging 10 yan eh. 10 is the wheel of fortune. Pwedeng fated, pwedeng a new cycle or chapter sa buhay mo. It could be a transformation kasi pagka pinlas mo uli yung 1 plus 0 is magiging number 1 na siya, which is magician. And magician is about transforming. Alam mo kung ano man itong wake up call na to, ang laki ng magiging ambag neto sa major transformation sa sarili mo, spiritually man yan, physically, or sa kabuuan sa buhay mo. Merong something dito, ayan o, you are about to discover your life purpose. Merong something dito sa mangyayari na ito yung magsisilbing pinaka-wake up call sa'yo and marireveal yung path mo. For sure, merong kaakibat na transformation yan. Kasi nga nakita ko yung Wheel of Fortune at saka yung Magician dito. Okay? So, may panggising na moment dito. So, at least, di ba, ma-awaken ka na. Aquarius. Ano man ang message na mahugot natin dito, sana magsilbing reminder sa'yo, guidance or healing. Timeless reading po ito. Wishful thinking. You're learning to manifest the life that you desire. Ooh, this is manifesting. Parang si Magician. Number 63. Number 6 plus 3. Number 6 plus 3 is 9. 9 is Virgo. Tama ba? Virgo, Hermit. O baka may Virgo rito. Virgo is... Kasi Virgo is the path to enlightenment eh. Pwede rin na magkakaroon ka ng inward journey. Pwede rin merong something dito na mabibigyan ng answer or kaliwanagan sa iyo. Something na related sa wisdom. You'll gain wisdom. Pero ang pinaka-message kasi neto is parang kung ano man itong ima-manifest mo, yun yung most likely na makukuha mo during this time. So, kaya nga sinasabihan ka niya na you are learning how to manifest the life that you desire. So, sa tingin ko, parang nakikita ko na natutunan mo na eh. Parang napapractice mo na siya eh, naia-apply mo na eh. Actually, namamanifest mo na yan. So, feeling ko lang, magkakaroon ng mga, nandito na yung mga minamanifest mo. Pwedeng nangyayari na sa background or paparating na. Kaya kung ano man ito, make sure na kung ano tong mga iniisip mo na to, minamanifest mo, lahat ay positive kasi ayan o, especially kung ano yung life na dinedesire mo. Kasi what you're thinking about right now
is most likely to manifest. Kaya importante na puro positive ngayon yan. Kung ano man yung mga pumapasok sa isip mo, intention mo, minamanifest mo. Okay? So, pwedeng wini-wish mo nga lang to, pero baka malay mo, di ba? Sa kaka-wish mo yun, sa kaka-manifest mo, magiging tangible na siya, matuluyang mangyari. Okay? Pisces. Last but not the least, lagi si Pisces. Special chart. Pisces, ano naman yung message na mahugot natin dito sa timeless reading mo ito, ha? Ay sana'y magsilbing gabay or healing para sa iyo. Kasi itong deck na ginagamit ko is para sa healing ito. Oops, salang. O, lumitaw inner child, banggitin ko na lang din yan. O, baka kasi may mga inner child wounds ka pa na natitira sa'yo, Pisces. Ibig sabihin, kailangan mo pa ng healing dito sa mga old emotional wounds na nararanasan mo na yan. And, eto talaga yung card mo number 43. Wow, career transition, ang ganda. Your soul is yearning for a career aligned with passion and purpose. So, tanungin mo na kita, Pisces, ano ba ngayon yung passion mo? Kasi parang ang sinasabi dito, magkakaroon ka ng career transitioning. And ang pinakamaganda doon, etong career na makukuha mo, which is yung magiging destination mong career, is something na aligned sa kung ano yung purpose mo at saka yung passion mo. O di ba ang ganda nun? So baka sabihin mo, ay bakit ganun? Kasi yung current career ko ngayon, ang tsaka, hindi talaga ito yung gusto ko. Kaya nga magkakaroon ng career transition. Kasi maaaring nilagay ka ngayon doon sa career na hindi naman talaga yan yung aligned sa purpose mo. Di ba alam naman talaga ng heaven kung ano talaga yung purpose natin, sila ang nakakaalam nun. So, maging patient ka lang kung halimbawa na sa ngayon hindi itong career na kinaroroonan mo ngayon yung gusto mo. Kasi, nangangamoy dito na magkakaroon ng transition sa career mo. And eventually, ang magiging destination career mo is yung dream career mo o yung career mo na talagang nakatalaga sa iyong purpose. At saka yun yung passion mo. O, di ba ang ganda? So, yan yung mga messages po para sa inyo. Thank you so much for being here para manood ng reading ko. Matagal man po kayo dito or bago. Maraming salamat po sa patuloy na suporta pagsubaybay. Love you all. Take care. God bless. Babu.